Magandang araw po, Boss Katotohanan at Misteryo, at sa mga masusugid niyong tagapakinig. Naway ligtas po ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay, lalo na sa nakakamatay na sakit na nararanasan ng buong mundo ngayon. Nagpapasalamat rin po ako kung mabasa niyo man ito o hindi. Maraming salamat pa din po. Ang pangyayari pong ito ay nagmulat sa akin na labis na mahiwaga ang buhay. Maraming mga bagay na hindi kayang abutin ng ating malawak na pangunawa. Hindi rin lahat ng mga bagay na nakikita man o hindi, batid man natin o hindi, ay walang katotohanan. Ang lahat po ng mga pangyayari ay pawang katotohanan. Hindi ko po pinipilit na lahat ng tagapakinig ay maniwala. Naway pumasa po sa inyong panglasa ang istoryang aking ibabahagi. True name ko po ang ginamit ko sa email ko. Kaya hiling ko po na itago nyo na lang ang tunay kong katauhan. Hindi po ako magaling magkwento, kayo na po bahala ang umintindi. Pinalitan ko na rin po ang pangalan ng mga kasama sa kwento. Medyo mahaba na po yata ang intro ko. Ang kwento o istorya po na aking ibabahagi ay pangyayari sa mahal kong ina na naging dahilan rin ng kanyang pagkasawi. Naninirahan po kami ng nanay ko dito sa Cavite. Nangyari po ito noong taong 2016, buwan ng Abril noon. Sa pagkakatanda ko, second week o magte-third week ng April noon. Isang araw, dumaing po ang nanay ko na masakit ang kaliwang binti niya. Medyo namamaga na po, kaya pinahilot niya sa akin. Pero walang pagbabago. Kinabukasan ay ganun pa rin, kaya inutusan niya akong kumuha ng pangtapal sa kapitbahay. To make it short, wala din pong nangyari. Tapos, naalala po ng nanay ko ang kumari niyang albularyo na si Aling Dina. Hindi niya po tunay na pangalan, na nakatira lang po sa kabilang iskinita. Pero may kakaiba pong ugali ang albularyong iyon. Hindi siya nanggagamot pag alam niyang hindi masyadong mapera or alam niyang wala masyadong ibabayad na malaki ang magpapagamot. Hindi naman po sa sinisiraan ko ang albularyo na yon, pero yun po talaga ang totoo. Ako po ay sobrang nakiusap sa kanya na tignan ang nanay ko o di kaya tawasin. Pero inunahan ko na po siya na hindi masyadong malaki ang pera ko na maibibigay sa kanya. Ang sabi niya lamang, busy siya at may ginagawa siya. Umuwi ako ulit. Sabi ng nanay ko, pilitin ko daw. Kasi masakit na daw talaga ang binti niya. Ang ending po, boss, hapon na siya nagpunta sa bahay namin. Tinawas niya ang mama ko. Nanuno daw po ang nanay ko. Mawawala na daw po ang maga, sabi pa ng albularyo. Pero kinagabihan ay lalo pong lumala ang nararamdamang sakit ng mama ko. Nakaramdam po siya ng init sa kaliwa niyang binti na tinawas at hinilot ng albularyo. Kinabukasan po, nagtanong ako sa kapitbahay namin kasi di ko na po alam ang gagawin kasi lumala na talaga ang sakit na nararamdaman ng mama ko. May nagsabi po na hindi daw dapat kami nagpa-albularyo kay Aling Dina kasi mangkukulam daw din po iyon. Kaya naisip ko, baka po sumama ang loob kasi pinilit namin siyang tignan ang mama ko. Hindi na kinaya ng mama ko ang nararamdaman niyang sakit. Nagpadala na siya sa ospital ng Maynila. To be exact po, PGH. Hindi naman kami nahirapan na makahiram ng ambulansya na pinapahiram talaga sa amin ng barangay sa tuwing may ganong pangyayari na may kailangan dalhin o itakbo sa ospital o pagamutan. Pasensya na talaga kung medyo magulo ang kwento ko. Din noong nasa ospital na kami, awang-awa na ako sa mama ko. Panay daing niya po sa akin kasi sobrang sakit na daw po talaga. Nilagay na siya sa emergency kasi tinest po kung diabetic ba siya kasi nagsusugat yung binti niya hanggang sa paa. Hindi namin maintindihan mula nung dalhin namin sa ospital ay lalo pang lumala ang kaliwang binti ng mama ko. Nagsusugat na po na parang binuhusan ng kumukulong tubig ang binti ng mama ko. Yung tulad po ng napapanood sa TV or movie na nagtutubig at ganun nga po ang nangyari. Lahat ng test negative, kahit pa sa diabetes. Katulad din po ng nasa movie na kinulam or nabarang na lumulobo tapos may lumalabas na kung ano-ano. Sa mama ko ay naglabasan ang maliliit na langgam, kaya akala ng mga doktor diabetic ang mama ko. 3 days po ang tinagal namin sa ospital
kasi nagpalabas din po agad ang mama ko. Kasi iba na daw ang pakiramdam niya at hindi daw iyon normal na sakit. Hindi ko po makakalimutan ang nasambit niya noon sa akin, boss. "Ilabas mo na ako dito, anak. Dito ako mamamatay sa ospital." Yun ang eksaktong sinabi ng nanay ko. Pero bago kami lumabas, pinatawagan niya sa akin ang pinsan ko na taga Indang, Cavite kasi meron daw kilalang magaling na albularyo. So ikalawang albularyo na po iyon, boss. Binigay ko ang full name ni mama at birth date niya. Kasi kaya daw magtawas ng albularyo na kilala ng pinsan ko kahit malayo pa ang pasyente. Isang masamang balita po ang nakuha namin galing sa albularyo. Nabarang daw po ang mama ko at hindi namin maintindihan. Malapit daw naming kamag-anak ang gumawa. Kaya pinayuhan kami na ilabas ko daw ang mama ko sa ospital. Yun ang sinabi niya sa pinsan ko para sabihin din sa akin. Hindi na po ako nag-aksaya pa ng panahon. Nilabas ko na din kinagabihan ang mama ko sa PGH. Ayaw pa nga kami noon payagan ng ospital. Kasi baka daw ma-infect ang sugat ng mama ko. Pero nagpumilit talaga kami. Nag-fill up na lang po ako ng waiver para po walang kasalanan o obligasyon ang ospital kung anuman ang mangyari sa mama ko. At naiuwi na nga po namin ang mama ko. Bago pa po magliwanag, kinaumagahan, umalis na po kami kasama ng kapitbahay namin na nagmagandang loob na ipahiram ang sasakyan nila. Sinundo ko po sa Indang, Cavite yung albularyo na nagtawa sa mama ko noong nasa PGH pa kami. Itago na lang natin siya sa pangalang Nanay Maring. Bantog daw po si Nanay Maring kasi madami na daw po siyang napagaling. Sabi ko naman naway mapagaling niya rin po ang mama ko. Ang sabi niya naman, kasangkapan lang daw po siya ng Panginoon. At ang Panginoon din ang nakakaalam ng lahat. So sa pinaikli po, boss, nung nasa bahay na kami kasama ni Nanay Maring na galing pa ng Indang, ganun pa din po ang sinabi niya sa pagtawas. Ang paraan ng kanyang pagtatawas ay itlog. Dinidikit niya po sa batok, sa siko, sa tuhod at sa talampakan. At meron siyang sinasambit na orasyon na di ko maintindihan. At babasagin niya ang itlog sa isang basong malinaw na makikita ang labas. Doon po niya nababasa kung ano ang kalalabasan ng itlog. At ganun pa din po ang nakikita niya. Mula sa pagtawa sa mama ko nung nasa ospital pa kami at nung kaharap niya na mismo ang mama ko. Galit na galit daw ang nagpakulam sa mama ko at iisa-isahin daw po kami. Inuna lang daw po ang mama ko at ako naman daw ang isusunod. Pero sabi ni Nanay Maring, kaya daw po niyang mapagaling ang mama ko. Pero dapat daw magtiwala kami sa nasa itaas, lalo na daw ang mama ko. Huwag daw patatalo ang mama ko sa sakit na nararamdaman at tumawag lang daw po sa Panginoon. Binigyan niya ng gamot na tableta kung tawagin ni Nanay Maring ang mga papel na may orasyon at pinagpira-piraso niya. Parang sa gamot din na iniinom 3 times a day. Pati ang iniinom ng mama ko ay nasa pitchel na may orasyon din na hindi pwedeng masimutan ng laman. Nagbigay din siya ng pantapal na orasyon na sinulat sa bond paper at ginupit-gupit na may sulat ng mga orasyon at dinikit ang mga iyon sa sugat ng mama ko gamit ang petroleum jelly. Ang pinakamahalaga niya pong bilin lalo na sa mama ko, ang pagdarasal. Huwag daw po tumigil ang mama ko at ako sa pagdadasal. Pero boss, sa sakit siguro na nararanasan ng mama ko, nagpapanik na po siya. Ang nais niya ay agad-agarang paggaling. 2 days pa lang ay ginawa na namin ang lahat ng utos ni Nanay Maring. Humingi na siya ng tulong sa mga kapatid niyang nasa Samar. Tubong Samar po kasi ang mama ko. Alam namin na madaming pwedeng makatulong na albularyo galing doon sa Samar. Sa pakikipag-usap po sa mga kapatid ni mama ko sa Samar, meron daw pong papupuntahin dito sa Cavite na albularyo. Bantog din daw sa Samar at magaling ang magagamot na yon. Bali 3 albularyo na yon. Tawagin na lang po nating Apoy Ason. Ang apoy po ay lolo or lola sa Tagalog. Sa Waray po ay apoy. Paikliin ko na po ang kwento kasi baka magulo ko pa po ang story. At yun nga po, ilang araw ang lumipas, dumating na po dito sa Cavite si Apoy Ason. Di rin po tunay niyang pangalan, tumira siya sa amin ng 3 araw para matutukan ang mama ko. Iba rin po ang paraan ng kanyang panggagamot. Inorasyonan niya po ang mama ko sa bunbunan at nagpakuha siya ng luyang dilaw at kinayod na nyog.
Dinikdik niya po ang luyang dilaw at isinama niya sa kinayod na nyug at binalot sa aluminum foil. At kanya iyong inihaw. Pagkaihaw po ay pinalamig lang ng konti at kinuha na ang katas. Yun po ang ginamit niyang panggamot sa sugat ng mama ko. Pinakuha din niya ako ng balat ng katawan ng puno na duhat at makabuhay. Yun daw po ang ipanglanggas ko sa sugat, umaga, tanghali at gabi. Napansin ko po na medyo maganda ang resulta ng paglanggas. 2 days pa lang po ay parang natuyo na ang mga sugat ni mama. Tuwing Martes ng gabi at Biyernes, nasumpong ang sakit ng binti ng mama ko. At tamang sabihin na buong kaliwang paa na po. Ang daing ng mama ko ay parang iniihaw sa sobrang init. At pag hinahawakan po namin, mainit po talaga. At kinukumpara ko sa kanan niyang paa na normal lang naman ang temperatura, hindi tulad noong kaliwa niyang paa. Nagsimula namang magpanik ang mama ko dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ang tangi ko na lamang nasabi noon na kung pwede lang ipasa niya sa akin ang sakit at aakuin ko na dahil hindi ko na kayang nakikita sa ganong kalagayan ang aking ina. Nagpakatatag lang po ako noon. Pangatlong araw po ni Apoy Ason o Lola Ason sa bahay. Nasabi po ng mama ko na dalhin na daw siya ulit sa ospital. Sobrang sakit na daw po talaga. Medyo napikon na po si Apoy Ason noon. Sabi niya po harap-harapan na daw siyang iniinsulto ng mama ko. Pinakiusapan ko si Lola Ason na intindihin na lang ang mama ko kasi di na po niya makontrol ang kanyang mga sinasabi dahil nga sa dinadanas niyang sobrang sakit. Sa mas pinaikli po, kinabukasan, umalis na po sa amin si Apoy Ason. Pupunta daw po muna siya sa anak niya na naninirahan lang din pala dito sa Cavite. Pero di na po siya bumalik. Naiintindihan ko naman po iyon. At wala naman akong magawa kung hindi sundin ang nais ng mama ko na dalhin siya sa ospital. Dinala ko po siya sa Las Piñas Hospital. Pareho lang po ang ginawa sa kanya. Blood test kung diabetic ba siya at x-ray din po. Pero negative din lahat ng test. 1 week po kaming tumagal sa ospital at ganun din po ang nangyari. Inuwi ko na rin si mama after a week kasi wala naman pong nagbago, lalo lang pong lumuba ang kalagayan ng mama ko. Hindi po ako tumigil ng paglanggas ng sugat niya. Umaga, tanghali, gabi. Gamit yung balat ng katawan ng duhat at makabuhay at sinamahan ko na rin ng dahon ng bayabas. Yun po kasi ang advice sa amin ng mga kapitbahay na mainam daw po iyon sa sugat. At hanggang sa merong dumating na pang-4 na albularyo, may dumalaw po sa mama ko na kumari niya na nagsuggest na dalhin daw namin kay Amang. Di rin po niya tunay na pangalan. Isa din daw po yung albularyo na dito lang din nakatira sa Cavite. At yun na nga po ang nangyari. Sinamahan pa kami ng kumari ng mama ko kay Amang. At wala din pong nangyari. Nagastusan lang po kami sa pagbili ng mga kung ano-anong pinagsasabi noong manggagamot para daw mapalayas ang gumagambala sa mama ko. At hindi ko na po masyadong papahabain pa. Meron pa po kasing 2 albularyo pa ang pinuntahan namin at pareho lang silang lahat ng sinabi. Kahit hindi naman kami nagkwento doon sa mga pinuntahan naming albularyo, may gumagambala daw sa mama ko. At nangyari na po ang nararamdaman ko na maaaring mangyari. Hindi ko po maintindihan ang pakiramdam na yun. At sa kasamaang palad nga ay hindi na kinaya ng mama ko ang kanyang nararamdaman at tuluyan na siyang sumakabilang buhay. Hanggang sa huli niyang mga kataga ay daing niya ang labis na sakit ng kanyang binti. Masyado pong mahiwaga ang buhay. Sabi pa nila ay natalo ng kasamaan ang fate ng mama ko kasi madalas kong nakikita at narinig ang mama ko noon na may pinapalaya siya kahit wala naman akong nakikita. At tuwing sinasabi ko sa mama ko na mag-grocery kami, hindi siya nakakatagal. Nahihirapan siyang makasabay sa akin. Hindi ko ito masabing horror o nakakahilakbot, pero may aral po kayong makukuha. Sa kabila ng ating hirap na nararanasan, dapat hindi tayo makalimot tumawag sa Puong May Kapal. Bagkus, palakasin natin ang ating pananampalataya. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento
sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero, wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.